Okay, so let's start. Naririnig po ba ako? Hello? Hello? Yes po. Hello, Philippines! Hello, madlang people! Mabuhay! Naririnig po ba ako? Yes po. Salamat po sa mga nakakarinig. Sa mga hindi naman, bangon-bangon, gising-gising. O, sige, let's start and open our camera. Sige po. Huwag na tayo. Nakikita niyo na ba ako, mga tropa pips? Kita na ako, Ker? Yes po. Sige. Okay. O, sige, lead ng prayer. Tapos na lahat ng class officer? Tapos na po? Uy, hindi niyo ba ako naririnig? Yes po. Hindi magsalita. Prepare na po ng group 2. Lahat na group 1. Group 1 leader, tapos na rin. Tapos na po. Okay, group 2 naman. O, leader. Yan ba ang leader ng group 2? Oy, wala leader ng group 2. Ala. Assistant leader ng group 2. O, prayer pa lang tayo. Paano tayo mabless niya sa umaga pag ganyan tayo? Uy, huy, huy, huy. Huy, mga tropa pips. Walang may nais. Bakit ganito yung aking camera? So wala. O, leader ng group 3. Leader ng group 3. Sir, ito. Sige pa, Hubilya Paolo, please. The Father and the Son and the Holy Spirit. Yeah. Dear Lord and Father of all, thank you for today. Thank you for ways in which you provide for us all. For your protection and love, we thank you. Help us to focus our hearts and minds now on what we are about to learn. Inspire us by your Holy Spirit as we listen and write. Guide us by your eternal light and as we discover more about the world around us. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Okay, good morning, good morning, good morning. Good morning, Maestro. Ano, parang malungkot kayo ha. Nag-almusal ba kayo? Nagkape ba kayo? Ano ba? Sige. Kamusta naman? Parang malungkot kayo sa buong week nyo. Nagpahinga naman na. Sabihin, meron panibagong lakas. Okay, so attendance tayo, group 1. Pepes Trail Blazers. Show me your flashcard, please. Okay, we have Bambasi, Behek, Aldabe, Joanna, Baroro, Alfie, LLP pala, Arteche, Abiliana, who else? Solana? Mahjong, sir. Kerr. Okay, Kerr. Kasi re-raise nyo din dyan. Mag-raise kayo para ma-identify. Okay, Balatukan, Gerson Boy Boy. Yan, sige. Next, group 2, Kundiman. Group 2, Kundiman. At kung di man dumating, wala eh. Okay. Kundiman's group. We have, raise nyo yung hand para raise hand ng icon nyo. Yan, para makikita agad. Florendo Dan, Estrada, Francisco, Camania, Caspe, Bracero, walang camera. Castillo, ayaw din magbukas ng camera. Anong mangyayari sa atin? Okay, next, group 3. Makamisa, third novel na sinulat ni Rizal na unfinished. Sige, so we have Hubilya Paulo, Pakarangan, Janina Ico, Gemma Troxel, Arden, Christian Lamareño, Manique, Gianan, Wanyo, Jesse. Okay, next, group 4, Noli Navigators.
Okay, Noli Navigators, we have Sol, Jaime, Ramilo Patricia, Salinas Jan Cedric, Rituya Elmer, Salcedo Andre, Roque Archie, So Justin, Ciliador, El Cars, Abaderia John, and wala na. Okay, next, Group 5, Novella, maka-novela, Nobela. Okay, we have Viñas Jamier, Urbano Brian, Salitago, ayan na naman ako, Taligatos Edward, Tolosa Jasmine, San James Patrick, Tindogan Jean, Tong Elijah, Soriano Veronica, Bertera John, C. Jeremiah Ann, Viñas Jamier, okay. Urbano Brian. Okay, so yan. Yung secretary natin, kamusta? Ang mga pictures. Next meeting natin, ha? On-site tayo, ha? Oo, pang, ano na nating week to? Week 5. O, parang kailan lang, ano? So, week 6 natin. Tama ba ako ng anunsyo? Baka mali ako. O, tama. O, week 6, next week, on-site tayo. Magkasunod na week yun. On-site. Okay? So, yan ang mga ganap natin sa buhay. Okay, so recall tayo. Ano yung mga pinag-usapan natin nung nakaraan? Oh, yes, please, Care. Yung about sa family name ni Jose Rizal po, sir. Tapos yung Sige. background lang po. Okay, so clarification, anong buong pangalan ni Rizal? Okay, kaklarify natin yan, ha? Anybody? Yes, Ramilo Patricia. Jose Protasio Mercado Rizal. Jose Protasio Mercado Rizal Alonso Riolonda. Sige, yan ang una natin binigay, no? Nagka-Royal Rumble tayo, no? Pero binigay natin yung mga meaning niyan nung nakaraan. Pero yung pangalan niya ay Jose, tama. Protasio, tama. Pinagbaliktad lang natin yung Mercado nung nakaraan, no? So, Rizal, Mercado, tapos yung N or yung E, tapos Alonso Riolonda. Ayan, ha? So, Jose Protasio Rizal Mercado, E. Alonso Riolonda. So, yung mga nakaraang nagsabi ng ganito, sila din ay tama at binigyan natin ng clarification. Okay? So, mula nga doon sa re-recall natin, no? Binigay yung bawat meaning niya na. Okay? Jose Protasio Rizal Mercado, E. Alonso Riolonda. So, pag sinabing sige, lagyan natin ng doktor. Pag sinabi bang doktor, saan sumisimbolo ang doktor? Yes, please. So, Jamie. Sa degree po na kinuha ni Jose Rizal na medisina. Okay. So, ayan, no, sa degree na kinuha ni Rizal bilang isang medical, term niya sa kanyang course ng medicine. Okay? So, kayo din, balang araw, kukuha kayo niyan, no? Jose, ibig sabihin, saan hango ang salitang Jose? Yes, please, Justin. Nakuha po yung sa, Saint Joseph po. Sa name na Saint Joseph, no? Kasi yung nanay niya, very devotee sa mga santo. Okay? Yung Protasio. Yes, please. Kay Gervasio po. From galing doon. Okay, kay Gervasio Protasio, no? So, okay, sunod. Rizal. Ano ibig sabihin ng Rizal sa salitang Kastila, Spanish? Yes, please. Jamie again. Recall lang tayo dyan. Yes. Rizal po came from Spanish word na ibig sabihin rice fields. Okay, rice field. Okay. Okay, good. Pag sinabing merkado, merkado naman. Okay, mga tropa, merkado.
Oh, yes. Oy, yung iba naman, ano, di ba kayo napupunta sa, ano, sa Wet and Dry? Oh, yes, Jeremiah. Market po sa Okay, English. market. O, pag sinabi namang E, yung Y. Ano yung Y? Yes, please. Castillo. Sir, and po. And ito yung conjunction, ano? Okay? So, yung Alonso. 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 Oh, yes, please. Alonso. Maiden name po ng nanay ni Jose Rizal. Oo, maiden name ng nanay ni Jose Rizal. Okay? Then, Realonda. O, Realonda. Oy, Realonda. Realonda. Huy, Realonda. Oh, yes, please. Jamie again. Inad po nila yung surname ng godmother po. Inad nila yung godmother. Kaninong side? Kaninong side? Side by side, sir. Oh, sige. So, ayan, no? Yung ating paglilinaw, no? Yan. Jose, ilan ang pangalan ni Rizal? Ilan ang pangalan ni Rizal? Huy. Ilan ang pangalan ni Rizal? Yes, please, Wanyo. Jessie. Dalawa po. Dalawa. Alin doon? Jose and Protasio. Okay. Jose and Protasio. Correct, no? So, kaya hindi dapat JP Rizal. Dapat Jose Protasio Rizal. O, sasabihin namang mas maiksi, Jose Protasio Alonso Rizal. So, kumbaga, middle initial ng nanay niya yung Alonso. Kayo, may mga middle initial ba kayo? Yung mga middle initial kayo, tama? Sir, yung iba po, wala po kami middle initial. Nakalimutan na po namin yung middle initial ng nanay ko. O, ganun, no? Dapat alam natin, no? So, ulitin lang, Jose Protasio, ang kanyang dalawang pangalan na hango sa pangalan ng mga santo na kinuha ng kanyang mahal na ina. Rizal, ito ay rice field or Rizal. Okay? Yung Mercado, ito ay yung market. Okay? Na kung saan yung panahon ng kalakalan, no? Na napapalitan sila ng mga produkto. Okay? At yung Mercado, syempre, ito yung mga old family name nila, pati yung Alonso, tapos yung Realonda din. Okay? So, yung Claveria, ay yung Rizal and Realonda na bananggit natin kanina ay ano to, no? Kinuha ito sa pangalan ng gobernador na si Gobernador General Narciso Claveria. Na ibig sabihin, mandated ang mga Pilipino na i-adapt ang mga surname para masensus sila sa kanilang pagtatrabaho at yung pagbibigay nila ng mga ng mga tax ng mga panahon na yon. At the same time, kaya pansinin nyo, binigyan ng ganitong Pilipino surname na Mercado at Realonda. During the time lang nung Claveria, kaya sinabing Claveria, decree ang tinawag dito sa kanilang apelyido Rizal at Realonda. Okay? Na wala naman silang magagawa na sinabi to ng gobernador na yan. Pero syempre, ang surname na Rizal, adapted ito ng mga merkados during that time ng Claveria Decree. Kaya kailangan meron silang adaptation ng ganitong tawag sa surname nila. Okay? So, sige. Ilan na magkakapatid? Sila Rizal? Yes, please, Romilio. 11 po. 11. Ilang babae, ilang lalaki? 2 lalaki po. Tapos Bilang pa. tapos 9 po na babae. Bilang pa. 2 plus ilang kaya 11? So 9 yan, 9. Sige. O, tanungin rin kita lahat na yan sa iyo, Patricia. Ano pangalan ng panganay Alin po? nila?
Si ano po, Saturnina. Saturnina. Eh, yung pangalawa niyang kapatid, Pasiano po. Pasyano. Lalaki po. Lalaki. Pang ilan si Rizal? Pang 7 po. Pang 7. Ano yung pinakadalamhati ng kanyang buhay nung namatay yung kanyang kapatid? Na anong pangalan ay sino? Si ano po, Sino? si ano po. Sino na? Sino ba yun? Nalimutan. Nalimutan ko na. Si ano po, Sino? Josepa. Si Josepa ba? Ay, Yes, tulungan natin. Aldabe. Thank you sa'yo, Patricia. Aldabe. Si Aldabe. Concepcion po. Si Concepcion o ay, tinagurian. hindi ko makita. Saan Tawag ba? ng anong pet name niya ni Aldeba? Ay, Aldeba, anong pet name niya? Hindi ikaw ni Concepcion. Rizal po. Rizal. Pet name niya. Tulungan natin. Yes, Jessie. Thank you, Joanna. Jessie. Concha po. Okay, Conchat. So, ilang taon yung namatay yung kanyang kapatid? Jessie. 3 years old. 3 years old. Anong dahilan ng kanyang kamatayan? Nakalimutan huminga, sir. Ganon. Ano? Jessie! Parang sakit. Parang ano? Parang? Sakit po. Wait lang. Sa sobrang tindi ng sakit. Okay? So, ayan. Ang tanong, saan naman kinuha ang salitang pet name niya na Pepe? Pepe. Oy. Pepe. Anybody? Oy, Pepe. Mga Pepe. Saan kinuha o hango? Ay. Hindi na-search? Ano po? Anybody? Ayan, ano na sila? Standby na sila. Okay, so salitang Pepe, kasi during that time, kasi pinagsusulat at pinagsasalita sila ng lingwaheng Spanish. So, yung titik P, okay, yung titik P sa ano pa lang yan, Spanish language sila. Pag pinopronounce yun ay P. Diba? P, sa Spanish, P. P-E-H, kaya Pepe. Pero sa hango pa rin na salitang P, P-E-P-E, okay, so ito naman ay kinuha din sa sa isang book ng Excelsis, okay, na kinuha din sa nickname na tinawag na Pepe si Rizal. Tapos, yung pinaka-letters noon ay P.P. Noong mga panahon na yun, sa book na yan, yung P.P. Pero yung P.P na yan ay hango din sa mga santo sa kapistahan ni St. Joseph the Patriarch. It stands for yung isang P, Pater Putativus. Ako nagmumura ha. Inano lang natin, ini-emphasis lang natin. Puta ay Pater, parang pater. Yan ang Pater Putativus. Okay? Or ibig sabihin, putative father. Putative father. Okay? So, yun yung kinuha yung Pepe sa kanya. No? May pinaka-simbolo pa rin ng kanyang pagkatao at ikinulat pa din ito sa kanyang mga paniniwala ng kanyang nanay. So, yung mga ganyan. Kaya, instead na Jose ang tawag sa kanya at St. Joseph, yung pinagkuhaan nito, nickname niya ay Pepe. Okay? So, tanong, paano pinopronounce yung Pepe nila, yung letter P sa Spanish language? Hoy. Yes, Jessie. Pe po. Pe. Sa Spanish language, yung P, no? Pe, kaya Pe. Sa kinuha yung salitang Pepe?
Anyone? O sige, Jessie, ikaw na. Kasi ikaw yung Um, tinanong from ko. Oh. from Saint Joseph the Patriarch, Pater Patibus, or Father, putative father. Okay, good. And nakikinig talaga, no? Sige, so let's continue, no? Saan nag-aral si Rizal nung bata siya? Saan nag-aral si Rizal nung bata siya? Nung bata pa siya, at the age of 3, ganyan. Sa lugar. Kayo, alam niyo kung saan kayo nag-aral, tama? Saan ba sila nakatira? Yes. Iba naman. Yes, Justin, so. Sa Calamba po. Saan sa Calamba? Binyan po. Yan, Binyan, Laguna, no? Okay. So, sino unang kanyang guro? Sino yung kanyang guro? Yes, Aldabe. Yung kanya pong ina. Yung kanyang ina. Okay. So, nung high school na siya, nung elementary hanggang sa Binyan, Laguna, tapos siya ay nag-aral saan na nung high school? Saan na kaya? Saan na siya nag-aral? Yes, Jessie. Escuela Pia. Sa? Escuela Pia. Sana? Escuela Parang Pia. Yan, sa Escuela Pia, no? Yung Escuela Pia, formerly, na tawag sa kanya, na ngayon, anong paaralan? Ito ay paaralan ng? Yes, please. Jessie. Paano yung iba? Tulog-tulugan lang? Jessie. Ateneo de Manila. Okay, so Ateneo de Manila. Pero Ateneo de Manila, yan ay ngayon ng katawagan. Pero dati, Escuela Pia. Okay, yan yung pinakalumang tawag sa kanya. Na kung saan, sino nagsusupervise dito? Nagsusupervise dito ay mga Jesuits. Okay, so dati kasi meron tayong tinatawag na tatlong mga unang bumaba dito sa Pilipinas. Ito yung mga Agustinians, yung mga Jesuits, yung mga Dominicans. So kaya nga, mga panahon na yan, sila yung mga nagtuturo, no? To spread the word of God, at sila rin nagiging maestro at mga profesor sa paaralan na yun. Okay? So sino doon? Sino mamahala before? Alin doon sa tatlo na yon? Alin doon? Ala, mamimili lang sa tatlo. Binigyan ko na nga ng options. Options. Dami, no? May S lahat. Jessie. Jesuits. Okay, mga Jesuits, no? Yung Jesuits institution na namumuno dito, no? Tapos sa UST, ang namumuno naman doon ay mga anong institution? Doon sa tatlo, alin doon yung namumuno? Sa UST naman. Hala, parang si Jessie lang kausap ko, Ano to, one-on-one tutorial? Yung iba naman. Sige, tapusin mo na nga, Jessie. Si Jessie lang ngayon ang kausap ko. Sige, Jessie. Ha? Dominicans. Yan, mga Dominican, no? So, sila naman yung namumuno na yun. Ano yung dahilan? Meron mo ng dahilan kung bakit hindi tinanggap agad si Jose Rizal sa Ateneo? Hala, si Jessie talaga lahat? Ano ba yan? Wala, pumasok lang sila pero tagapakinig lang. Wala pang idea. Sa tingin nyo? Hindi ka mapatingin. Yes, Tolosa, Jasmine, nandiyan ka pala na ako. Jasmine.
ano po, na-late po siya sa registration and may sakit po siya at that time. Isa rin yung rason, pero meron pang pinakarason din. Yes, Iko? Ano po sir, dahil po sa discrimination po sa kanya po. Sa anong paraan kaya nagkaroon ng diskriminasyon? Tama yon. Ano kaya? Tapos sinabi rin, late ka na pa-register. Hindi ka na pwede, ayaw tanggapin ng registrar. Isa pa yung diskriminasyon kasi nga sinasabi, ay, papasok ba yan dito sa eskwelahang ito? Yung physical na anyo niya, mapayat, long neck, hukot. Diba? Hukot na para talagang kala mo may sakit. So, na-reject siya. No? Kaya ginawa nila, humingi sila ng tulong sa kanyang ama na hindi siya tinatanggap doon sa Ateneo. Tamang-tama, nalaman ng tatay niya at merong kamag-anak na pamangkin itong naging kaibigan ng tatay niya at naging naging dedikasyon na ni Rizal itong isang pari na to, no? Si Padre Burgos, okay? So, nung nalaman na gano'n na hindi nakapasok, tapos tamang-tama, doon nagtatrabaho yung kanyang pamangkin ni Padre Burgos sa Ateneo, kaya humingi ng tulong. Kaya ayon, sinabi, ayan po ay mga Rizal na nakakilala ng aking mga ganon. Yung aking tito na si Padre Burgos. Yun. Kaya yun siya natanggap na sa paaralang ito. So, yung mga ganon, Kaya nung pumasok siya doon, syempre, ano yung mga na-encounter ni Rizal? Syempre, discrimination. Ano pa? Sino kaya yung... yes, please. Sa edad niya po. Sa edad niya din. Oo, kasi sinasabing, ilang taon si Rizal noon? 11 po. Ha? 11. 11. Biruin nyo, 11. Kayo, ilang taon na kayo nag-high school? Siguro mga 12, 13 kayo, no? 14, ganyan, ano? 12, 13. Siya 11, batang-bata. No? Parang wala pang kamalayan. Pero ganun pa man, natanggap naman siya. Yun nga lang, na-receive niya ang mga ilang diskriminasyon, no? Pero habang tumatagal, yan, no, nakikita na may angking galing si Rizal. Okay? Nung first year niya sa Ateneo, na sinabi ko nga kanina, ang Ateneo de Manila, ito na ang tawag sa kanya ngayon. Ano? Dati ay Eskwela Pia. Na ibig sabihin, yung Eskwela Pia, ito yung matandang paaralan para sa mga poor boys. Okay? So, sa mga lalaking na mahihirap or hindi naman masyadong nakaangat-angat sa buhay, parang gano'n yung datingan, ano. Tapos, at nakikitaan ng angking katalinuhan. Okay? And supervision nito ng mga Jesuits na sinabi natin kanina at binanggit din ng inyong kaklasmate. Okay? Tapos, habang lumalaon, naging Ateneo Municipal. Yan yung pinakahuli, ito ni Ateneo de Manila. So, balik tayo. So, dyan sa Ateneo niya, na kanyang pag-aaral, syempre maraming siyang naranasan sa buhay. Yan. Naranasan niya sa buhay. Ano yung mga naranasan niya bilang first-year student. Syempre, yung kanyang profesor, kilala yung profesor niya nung unang nag-aral siya sa Ateneo. Kilala niyo? Kilala niyo ba? Kilala niyo? Uy, mga tropa. Kilala niyo yung kanyang profesor? Yung kanyang profesor ay si Professor Beck. Si Father Jose Beck. Okay? Tapos, yung mga panahon na yon, syempre merong mga row 1, row 2, row 3, row 4, row 5. So, nakaranas si Rizal na siya ay nandun sa pinakadulong-dulo. Pero habang tumatagal, sa kanyang pinamalas niya na balang araw mapupunta rin ako sa first line. Yung mga ganun siya tinatawag. So, bawat month na kanyang laban, no? Sa kanyang pag-aaral sa loob ng Ateneo, no? Unti-unti, naniwala ang mga ilang profesor niya na, may nakikita ang angking talino itong si Jose Rizal. Okay? So, sumali siya sa mga ibang mga pa-contest, okay? Yung mga tinatawag na,
religious picture. Siyempre, magaling dyan si Rizal dahil nung bata pa siya, tinuturuan siyang magdasal ng kanyang ama, ay ng kanyang ina din. Okay? So, yung mga ganyan. Then, hindi pa masyadong magaling magsalita si Jose Rizal ng Spanish language. So, nag-try naman siya ng best niya. Nung first year siya talagang struggle siya sa buhay. No? Ayan. Kaya, trinay niya na magsalita. At syempre, nagkaroon siya ng private lesson, no? Doon sa pagtuturo ng salitang Spanish language nila. So, during recess, yun, tinatawag, time siya, tapos may bayad yun, syempre, no? Magkano bayad dito? O may bayad doon dati, no? Laki na ang value ng 3 piso. O, yan. So, 3 piso, no? Kada recess niya, na. Kaya nung pagkatapos nun, syempre, nag-excel na siya unti-unti. Tapos naging second year na siya, tapos marami na siyang mga nakuhang award. Tapos dun sa pinaka-row niya, umaano na rin siya papunta sa harapan. So, naging emperor na siya, tapos ganyan, no? At nag-excel na at the same time, hindi matatawaran yung kanyang, kanyang mga achievements sa buhay. So, hanggang third year siya, okay? Na kung saan ang hirap ng kanyang pinagdaanan bago niya makamit yung kanyang mga tagumpay na meron pala siyang angking kakayahan at larangan sa pakikipagtalastasan, pakikipagsabayan ng talino, no, academic excellence na din siya, no. Kaya nga nung pagdating niya ng fourth year, pagdating niya ng mga hanggang sa graduate siya, very inspiring at talagang naniniwala lahat ng mga maestro niya na pare, okay? Simula din kay Father Beck up to this si Father Francisco de Paula. Basta ganun, Francisco de Paula, no? Na talagang kinonsider niya na talagang best, okay? Best, ano ba yung nakuha niya? Brilliant Athenian. Yan, yung kanyang pinaka-highest na award na nakuha, no? At pinaka-pride siya ng Ateneo. At syempre, talagang sinabi niya din na meron siyang paboritong professor. At ayun, professor niya or kanyang maestro. Kasi nga lahat ng yon talagang siya yung sumuporta sa paniniwala at kakayahan ni Jose Rizal. At hindi naman talaga niya ito binaliwala at pinahalagahan niya sa bawat mga nangyayari sa buhay niya. Talagang nag-excel na siya, no? Kaya nga yung kanyang mga nakukuhang grado ay sobresaliente or yung mga excellent na yan, ano. Kaya nga talagang kinonsider niya na itong professor na to, itong maestro na to, talagang tinitingala ako at sasabihin ko siya yung pinaka-best professor ever na niya, no. Kaya nung last niya sa Ateneo, syempre talagang nakakuha siya ng pinaka-highest grades, no, in all subjects. Puro sobrasaliente. Sa Ingles, excellent. Lahat yun, excellent. O, di ba? At may mga medalya din siyang gintong nakuha during his high school days. Okay? So, nung 16 naman siya, ayun, no, nung last day niya na, no, nakatanggap din siya ng highest honor sa kanyang kinuhang kurso din na bachiller sa Kastila, no. Sa English yung Bachelor of Arts at nakapagtapos din siya ng with highest honor. So, di ba ngayon sa mga senior high school, sa junior high school, yun yung mga ibinibigay na tawag na recognition, di ba? High honor, with highest honor. O, si Rizal, siya yung pinaka-nakakuha ng ganun, highest honors. Kaya pinalitan, no? Pansinin nyo, no? Ngayon, wala nang first honor, second honor, third honor, wala nang ganun, ano? So, with honors, with high honor, with highest honors, no? Pero sa mga kolehiyo, may tawag sa atin ng mga Latin honors, no? So, ibig sabihin, meron cum laude, magna cum laude, and summa cum laude. Okay? Kung gusto mo pang pang-apat, summa kabilang buhay. O, yan, bala kayo dyan. So, ganun, ano? Kaya nga si Rizal, talagang, napaka-ano niya talagang magbasa, magsulat. Marami na siyang nagawa, nasulat ng mga, tungkol sa buhay ng isang Rizal.
nung mga nabubuhay po siya ng mga panahon na yun. Okay? So ano yung kanyang mga naisulat? Siyempre, nakapagsulat siya ng tula, nakapag-ukit siya, lahat yun na ano niya, na-experience niya sa buhay niya. Lahat yun ay talagang naranasan niya nung siya ay nasa Ateneo. Very focused, very academic, sila, no? Focus din sa lahat ng mga nangyayari. Kaya si Rizal, ang dami niya nagawa, no? At yung kanyang mga naisulat, syempre, yung kanyang mga tula, yung My First Inspiration, ganyan, ano. Tapos, about sa nanay niya yun, ano, ng mga panahon na yun. Okay? Tapos, yan, pakatapos. Okay? May mga ilang ano lang. Nabanggit ko ba to sa inyo? May mga ilang ano lang dito, kwento sa buhay ni Rizal. Naikwento ko ba to sa inyo na nakaraan? Yung about sa isinulat niyang tula. Nabanggit ko ba to sa inyo? Hoy! Nandiyan pa ba kayo? Naririnig niyo ba ako? Yes po. Yes Hindi po, kayo sir. nagsasalita. Yes po. Hindi pa po ata, sir. Hindi pa. Okay. Kaya nabanggit ko sa inyo na yung kanyang tula na isinulat ni Rizal sa kanyang ina noong panahon ng kaarawan ng kanyang ina. Yung My First Inspiration. So, yun. Pero, nung at the age of 8 ni Rizal, alam niyo ba yun? At the age of 8 ni Rizal, ano yung kaya isinulat na tula? Yes, Castillo. Sir, sa aking mga kababata po. Sa aking mga kababata or sa aking mga kabata. Alam niyo ba ang nakapaloob dito na kwento? Meron ba kayong alam? So, wala pa, no? So, doon sa bawat stanza na ginawa, na nakapaloob sa aking mga kabata. Yan, sa aking mga kabata. No? Meron doong stanza na ang hindi, ano yon? Sige nga, ang hindi, tugtungan nyo, kung nare-recall nyo. Yes, Jessie? Yun po ba yung ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay mas masahol pa sa malansang isda? Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa mabaho at malansang isda. Oo. Sige. So, may mga kanya-kanyang version, ano. So, dito, pansinin ninyo, no? Oo. At the age of 8, si Rizal ba talaga ay nakakapagsulat na ng ganoong term? May tugma, may sukat, tapos may rhythm. Diba? Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa mabaho at malansang isda. Diba? May mga matalinghaging salita pa. Mag-iisip tayo ngayon. Ano? Tanong, sir. Pwede naman yun, sir. Diba? So, nangyayari, syempre, kung sa murang edad mo, diba, nagsusulat ka noon, gusto mo lang maglaro, gusto mo lang kumain, gusto mo lang maging masaya, no? Pero doon sa mga kaganapan na yun, base sa mga ilang nag-aaral ng kasaysayan, yung mga historiador, yung mga nangangalap sa buhay ng mga naunang bayani o mga tao na may kinalaman sa kasaysayan. So, ang nangyari, hindi pa yun alam ni Jose Rizal, yung mga salitang nakapaloob doon. Kasi nung mga panahon na Spanish era, Spanish language ay tinuturo sa kanila, may mga kataga kasi doon na kalayaan. Okay? Kabata. Di ba, no? Siyempre, yung mga term na mga Tagalog na, nakikita. Nung panahon na yun, di ba, pinopronounce ang mga bawat titik. Instead of K, yung K, letter C ang pagkakasula sa Spanish language. So, dapat yung kalayaan. Canyon, canton, di ba? Yung mga ganon. Letter C ng Spanish language before. Dito kasi nakita nila na bakit letter K o kalayaan. Napagtanto nila na parang hindi naman ata si Rizal ang nagsulat nito. Sabi nila, no? Hindi naman si Rizal ang nagsulat nito. Tapos sa pagtanto din nila na at the age of 21, saka palang nalaman ni Jose Rizal kung ano ang meaning ng kalayaan.
Kasi nga, unti-unti, nag-ano siya, no? Nagangalap ng impormasyon, nagsusulat, nakikipagtalastasan sa ibang tao, nakikimingle siya, nagpunta siya ng ibang bansa before. O, yung mga ganun, no? Sa kanya lang nalaman yung salitang kalayaan, yung letter K na yan, ano, nung 21 years old. Pero nung bata siya, bata pa lang siya nun eh. Paano niya magagawa yun, di ba? Paano niya masusulat yun? So, eto na nga, ano. Ayan, sabi ng mga ilang historiador at mga ilang nag-aaral tungkol sa buhay ng mga bayani. Ayan. May interview. Kung kilala niyo si Howie Severino na isang mamamahayag. No? Ni-interview niya yung isa ding mga mananaliksik tungkol sa kasaysayan. Okay? Na sino to? Si Ambet Ocampo. O kung nare-recall niyo, kung napapanood mo yun sa documentary ng mga sa YouTube, panoodin niyo. Na sinabi niya na yung manuscript na yun or sinulat na tula ay hindi kay Rizal. Sir, kanino yun? So, anonymous yung nagsulat yun. So, kung namatay na si Rizal, saka pa lang nila yun nakalap yung tulang sa aking mga kabata. O, di ba? So, na-scam nila tayo. So, ibig sabihin, hindi ito sa kanya. Okay? Namatay na siya nun eh. During 1896, saka pa lang nalaman ang mga ito. At napagtanto nila na, ba't ganito yung pagkakasulat? Letter K instead of letter C. Malayong malayo, no? Sa mga kaganapang ito. So, hindi nila na ibigay kung sinong taong sumulat. Kaya nilagay nila doon ay anonymous. Namatay na si Rizal, naisulat na ito. Saka lang ito na kuha ng mga mananaliksik. So, hindi kay Rizal, ang sa aking mga kabata. Okay, anonymous yun. Ano? So, yung mga ganon, ha? Naintindihan? Anong basihan? Kasi, sa isang dokumentaryo at mga sources sa kasaysayan, dapat meron tayong tinatawag na primary sources. Na kung talaga bang si Jose Rizal ang sulat nito, siya ba talaga ang nag-speak na ang hindi marunong magmahal, napagtagumpayan naman nila na hindi talaga ito kay Rizal. No primary sources na si Rizal mismo ang nagsulat ng sa aking mga kabata. Pero nung unang mga pag-aaral natin, no, ng mga bata tayo, laging yun nakadikit, no, kaakibat palagi na si Rizal ang sumulat ng sa aking mga kabata. Okay naman tayo, ganyan, bla bla bla. So dito, no primary sources na patunay na ito ay sinulat at galing kay Jose Rizal. Naintindihan? Naintindihan ba? Yes po. Sino ngayon ang nagsulat? Sino ngayon ang nagsulat noon? Sa aking mga kabata? Anonymous po. Yan, anonymous, ha? Oo. Okay? Kasi, bakit naging anonymous? Kasi hanggang namatay na lang si Rizal, sir, di nila alam kung sino po yun nagsulat. Tsaka yun sa K po, tsaka C. Hindi po ganun sumulat si Rizal po. Ano? At walang primary sources. No, Jan Bertera? Di ba yung sasabihin mo? Opo. Okay, good. So, isa pa. Scammer, no? Scammerist. Scammerist. Ano pa? Ano pa ba? Yun. Meron pa doon. No? Tingnan natin, no? Kung ito ba ay sa kanya din. Sabi naman nila, si Rizal ang nagsabi nito at si Rizal sa kanya nagmula ang mga ganitong kinakain na almusal sa umaga. Di ba? Okay, ano ba yung mga kinakain sa almusal? Nabanggit ko ba ito sa inyo? Natanong ko ba kayo? Nung nakaraan? Hindi, no? Hindi po. Hindi. Sige, Patricia. Ano ba yung almusal mo sa umaga? Yung basic natin. Ikaw, ano yung almusal? Pandesal lang. Ano yung combination? Huy. Kape. Ano yung combination? Kape. Ikaw, Elmer. Sige, Elmer. Fasting lagi, sir. Ha? Fasting po lagi every morning. Hindi ko naintindihan, Nak. Sorry. Fasting po ako lagi every morning. Wow. Pampagwapo ba yun? Yung pang-fasting every morning? O baka magkaroon ng sakit sa tiyan, ha? Pag ganyan. Ay, hindi naman.
moderate lang dapat. Ay, iba pa, Salcedo, ikaw, ano almusal mo? Tinapay po. Andre, Tinapay hindi po. kami manghihingi. Andre, ay ayaw mag-share. Archie. Yes, sir. Ano lang, sir? Kape Ano and lang? pandesal lang din po. Kape yung pandesal lang. Ikaw, Kamania. Kamania? Diyan ka ba? Baka nag-almusal ka na, Ricket. Wala, ayaw magsalita. Edward. Sir, Sige. ano sir, pansit? Panchet. Panchet. Ikaw, Edward. Ay, wala rin si Edward. So, Justin. Fasting din na ako, sir eh. Ay, talaga? Apo. Talaga mga, ano kayo, no? Health conscious kayo, no? Sige. Eto na nga, no? Sinasabi na, si Rizal daw nagsabi nito at sa kanya nagmula ang salitang ito sa mga almusal. Okay? So, si Rizal, pinapakain siya ng nanay niya tuwing umaga. Ang paborito ni Rizal na kainin sa umaga ay tuyo na may kanin at may tsokolate. Sabi ng nanay niya, anak, dahan-dahan ka sa pagkain at paghikop mo ng tsokolate. Okay? Baka mapasok ka. So, nung ininom ni Rizal, dahan-dahan kanyang kape, natabig niya. No? Tapos natapon yung tsokolate na yun doon sa kanyang kape at sa kanyang tuyo. Tapos sa pagtanto daw nila na, pagtanto ni Rizal, at sa kanya daw nagmula ang salitang, ano kaya yun? Pag natapon yung tsokolate doon sa may kanin, ano nang tawag doon? Na almusal. Champurado. Yan, boy, no? Oo, champurado, no? Masarap ba yung champurado? Nakakain na kayo? Sakto lang, sir. Sakto lang. Lalo na kung merong gatas, no? Sinabi doon, no? Na sinabi kay Rizal daw, no? Nagmula yung salitang champurado dahil yun yung mga kasaysayang nabanggit doon sa eksenang naikwento ko sa inyo. Ang tanong, kay Rizal ba talaga si Rizal ba talaga ang nagsabi noon at sa kanya nagmula ang salitang champurado? Hoy, sumagot kayo. Hoy! Hoy, mga tropa. Sir, kumakain kami champurado, huwag ka maingay. Ganon? Ay, ano na? Tanong ko lang sa inyo. So, si Rizal talaga ang nagsalita nito at nagsabi ng, champurado na to kasi ito yung nangyari, natabig ko. Tapos nalagay din sa tuyo at kanin ko. Hoy, magsalita kayo dyan. Wala po sa Castilla, sir. Iko. Yes, Christian. Mula po sa, sir, sa Castilla po. Hango po siya sa Kastilang salita po na champurado. Kaya nga, ano nga, kay Rizal ba talaga nagmula yun? Hindi ko po alam. Sorry. Ay, hindi ko po alam, sir. Sige. Yung iba. Yung iba, sige, try lang. Ay. Ala, matatry lang. Sasabihin lang nila, sabi ni Iko, hindi ko po alam, sir. At least, honest siya. Ano? Huy, kanina, yun doon sa aking mga kabata, no primary sources. At hindi si Rizal yun. Yes, Estrada, Jessica. Hindi ko po alam kung tama ito, sir. Sige Pero, na. parang galing po siya sa Mexican and then parang gumawa lang po tayo ng Filipino version po. So, nangalap ka ng impormasyon gamit ang domains na yan sa kasaysayan. Tama naman, no? So, ibig sabihin, si Rizal na nagsabi talaga, Denmark. Kasi nandun, sa salitang Mexican, may mga term din na kapareha sa Spanish language. Denmark, tingin mo? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam, sir. Ikaw, Ker. Wala akong idea, sir. Walang idea. So, ibig sabihin, walang idea, no? Taro ba si Rizal ko? Sabi mo.
O sabi nila, hindi pa din si Jose Rizal. Okay? Hindi lang porkit base din sa kwento, sa kanya na nagmula, champurado to. Ito pala yung pamamaraan ng champurado sa kasaysayan. Si Rizal na nagsabi niyan. Hindi po. Okay? It's a no-no. Bakit? Kasi no historical basis. Okay? Tandaan ha, no historical basis na talagang sa kanya. Kaya nag-research sa inyo ka-classmate na, sir, ano yun eh? Talagang galing hanggang sa Mexican term eh. Tapos, meron tayong kasaysayan na ganitong na champurado yung sabi. Pero hindi si Rizal ang pinagmulan ng ganitong kasaysayan ng champurado. Okay? No historical basis. O isa pa. Ay, alam mo yung kwento about chinelas? Sa kanya rin ba, kay Rizal din ba na nagmula ang ganitong kwento ng chinelas o yung tinatawag na anecdote? Ano yung kwento ng chinelas? Gusto ko ng chinelas. Yes. Care. Yung sa chinelas, sir, is about na kasama niya yung kaibigan niya, sir, nasa bangka sila. Tapos nung naahon ng tubig yung isa niyang chinelas, di niya na makuha kasi malayo na. Ngayon ginawa ni Jose Rizal, yung isa niya pang chinelas na suot-suot niya, nilagay niya na rin sa tubig. Kasi para daw sa susunod na hindi na daw useless na daw yung isang chinelas kung wala yung isang pares ng chinelas. So parang sir, yung meaning ng story nun is parang niisip niya yung parang yung susunod na makikinabang nun, sir, imbis na na hindi niya na hindi magamit ng ng yung chinelas. Ayun, sir. Yun, no? Sabihin na yung mga ilan narinig natin o ngayon pa lang natin narinig yung kwento na yun ni Rizal. Siyempre nga naman, no? Na paano naman mapakinabangan? Oo. So, yun din yung kwento nung isang anekdota about chinelas at si Jose Rizal ang nagsabi muli nito. O nga, no? Tama naman, no? Malay nyo, inaabangan pala ng mga taong bayan yung kanyang chinelas. Isa lang nakuha nila. Ang tatak pala ay Louis Vuitton. Tapos yung isa hinahabangan nila, naku, Louis Vuitton pala ito, no? Tapos may nakuha niya din, no? Na pagkuha niya, ay, Gucci. Ay, ba't ganun? Louis Vuitton sa Gucci. Kakaiba palang chinelas, no? Magkaiba yung brand. Hindi, joke lang yun. Okay? So, ang tanong, talaga ba kanya yon na siya ba talaga nagsabi nun at nagwika about sa kwento ng chinelas? Yes, Iko. Wala nga pa rin pong sir. Ebidensya na sa kanya yun, sir. Walang matibay na ebidensya. Wala pa rin tibay na ebidensya ba? No, mga factual evidences ba? Wala pa rin historical basis, no? So, yan yung mga sinasabi sa atin, no? Yung mga kwento ng mga pagkakaalam natin sa panahon kay Rizal, no? So, scammeries. Yan. Mga dagdag lang natin, no? Impormasyon para sa pag-aaral natin, meron tayong mga makukuhang kamalayan at kaalaman tungkol sa mga ito. Okay? So, yan. Continue tayo, no? So, kayo nag-aaral kayo sa pamantasan at universidad at kolehiyo, no? At syempre, nandito kayo sa paaralan ng Sintang Paaralang QCU, kolehiyo. Okay? So, si Rizal, nag-aral siya para sa kanyang, kolehiyo, saan siyang paaralan nag-aral. Yan. Tapos na siya sa Ateneo. Nakakuha na rin siya ng kanyang bachelier sa Ateneo at with highest honors. Tapos, ipinurso niya uli ang panibagong kurso. Ano kaya? Ay, mga tropa. Ano kaya ang kurso? Yes. Jessie. Si Jessie nakakarami na ako may puntos na to. Ang dami niya itong tantos. Yes, Jessie, sa umaga. Sa UST Yes. po. Sa UST. Sa UST. Oo. Sa UST. Okay. So, ano yung kinuha yung kurso doon? Optal. Ano? Ha? Optal po. Optal. Talaga. Oo, sige. Yung ba yung talagang kinuha niya muna? Yung pag sa mata? Sino nag-raise kanina ng hand?
Sorry, hindi ko nakita. Oh, yes, Justin, so. Philosophy po ata. Philosophy. Philosophy. Tapos, ano nangyari? Philosophy po ata. Ano pa? Bago siya pumunta doon, nag-try din siya mag-exam ng law. Nakapasa rin siya sa entrance exam. Pero nung sinabi, ay parang di ata ako dito maano sa field na to eh. Pero matalino talaga si Rizal, yung talagang take 1 niya lang nakukuha ang mga exam, ano. Tapos, syempre, yun na nga, sa kurso ng medisina, yung purpose niya? Bakit yun yung kinuha niya sa UST? Bakit hindi siya nag-law? Bakit medicine? Ano yung purpose ni Rizal? Magsuot lang siya ng kulay puting damit? Ganon? Huy! Nandiyan ba kayo? Oh, yes, Clarice. Ay, Charis. Sir, itatry ko lang po. Sige na. Kinuha niyo po yung medisina para magamot niya yung mother niya. Oo. Dahil ang mata ng nanay niya ay may yes, El Char. Sir, may sir. Katarata po yung nanay. Okay, may katarata. Kaya pinuso niya na i-continue ang kanyang medisina sa kursong optal, no? Na sinasabi kanina ni ka-classmate yung isa. I'm so sorry kung sino man siya na nawala sa isip ko. Si Iko pala, si Iko. Okay? So, yun, no? So, anong edad Hindi po siya? sir. Ay? Sige na, kung sino man siya, pasensya na nawawala dito sa akin. Okay, so, yun, no? Pero, ano kaya sa tingin ninyo na pagkumpara ni Rizal yung pagtuturo sa Ateneo versus UST? Ano kaya yung kanyang mga naobserbahan? Meron ba siya naobserbahan sa tingin nyo? Hindi siya mapatingin, gano'n. Ano? Kayo noon, first day nyo sa school, ganyan. Di ba? Meron kayong mga naobserbahan, lalo na sa inyong mga paaralang pinasukan. Awan nyo. Yung way po siguro ng pagtuturo. Oo. Isa yun na naobserbahan niya na yung paraan ng mga maestro niya doon sa Ateneo ay kakaiba. Kasi nga, excellent siya palagi doon. Pero pagdating sa kolehiyo, sa UST, ay nagkaroon siya ng diskriminasyong uling naramdaman. Yung as in totally diskriminasyon. Kasi nga sinabi, mga Indio tayo, no? Okay? Mga Indios Bravos. Dami with S, no? Mga Indio, no? Tapos, tawag dito, naobserbahan din ni Rizal na, ay, bakit iba yung tinuturo dito sa pisika? Nung itinuro ito sa Ateneo, talagang focus ako dito at talagang excellent ang mga nakukuha kong grado. Bakit dito iba? Parang napagkumpara niya na, ay, obsolete yung mga itinuturo dito at masyadong hostile yung mga maestro. Okay? Kaya hit na hit niya palagi kapag oras na ng kanyang physics class, no? Talagang hindi niya ito pinapansin. Parang lagi na kino-question bakit ganun yung dating ng pagtuturo, no? At syempre, meron na rin siyang hindi na bigyan ng mataas na grado yung kanyang mga subject na ito, lalo na sa kanyang physics na klase, no? Oo. Tapos, sinasabi din niya na, ay nako, iba kasi yung mga supervisor nung namumuno sa institution nila. Kasi sa Ateneo, Jesuits ang institution na ito. Supervision ng mga Jesuits na friars. Dito, ang mga Dominican, no, nabanggit natin kanina, mga Dominica. So, alam mo naman, mga Dominican friars, talagang ang tinititigan niyan ay yung mga kapwa nila kauri. Tayong mga Pilipino, ganun na lamang nila lapastanganin. Oo, nakaramdam tayo ng mga ganung paglalapastangan, no? Diba, mga days of 16, ganyan siya, no? 17. Kayo, ilang taon kayo na nag-first year college? Ilang taon kayo nag-first year college? Ha? Huy!
Ilang taon 17 ka na? Ha? 17. Diba? Oo. So, yung mga ganun, ha? So, kaya nga, 17, oh, tama. No? Kaya si Rizal, nung nandun siya sa, sa UST, kahit gustong-gusto niyang makakuha ng magandang grado. Diba? Sa Ateneo talagang sobresaliente. Parang pag sobra, ganun. Pero sobre, siyempre, Kastila, ay Spanish, sobresaliente, pero sobra, pero sobre, kung babanggitin niyo, no? Arte, no? So, excellent yun. Uno yun, plato 1 yun sa atin, ano? Oo, di ba? Tapos yung iba niya pang mga nakukuha, no? Diyan sa kanyang mga pag-aaral, no? May excellent, di ba? Very good, ganyan. Good, fair, so mga yan, pass, tapos continue, may mga condition ba, no? Tapos failed. Diba? Tayo ngayon, uno, tapos pass or failed. Or maaaring 5 yung makukuha natin. No? So, may mga iba't ibang conversion, no? Oo. Kaya nga, nung nag-aral siya, bago pa man magkaroon ng tinatawag na medisina niya, yung philosophy na binanggit kanina ni Justin, so ikaw yun, yung philosophy and letters, doon nakakakuha talaga siya ng mga sobresaliente, no? Sobresaliente na grado, no? Pero nung nandito na siya sa medisina, talaga namang nakakakuha na lang siya ng fair, ganyan, ng good. Yung good, dati, 2. O yung fair, 3. 2.5. Oo. Yung pass, 3. Diba? 3 ngayon, no? Hanggang ngayon sa atin. Diba? So, kaya nga, yun, yung kanyang mga struggles sa buhay dahil nga dito sa mga Dominicans na ito, no? Na lagi na pagkukumpara, maganda pa rin yung Jesuits in education. So, mga sinasabi niyang ganyan. No? Kaya yung kanyang loyalty, talagang, I love Ateneo, di ba? Parang kayo din, I love QCU, no? Kailangan maging proud kayo, hindi kayo makakalabas ng paaral na at makakagraduate kung hindi ninyo ipagmamalaki ang inyong sariling paaralan. So, ganun, no? Kaya mas loyal pa din yung puso't damdamin niya ni Rizal sa Ateneo kahit siya ay nag-aaral na sa UST, no? Oo. So, yung mga ganyan. Okay? So, yun nga, no? Tawag dyan, yung kanyang, yung kanyang philosophy and letters, no? Kasi nga, yung tatay ni Rizal, nakapagtapos din, no? May sinasabi din yung kanyang mga magulang. Kaya kinuha niya yung kanyang philosophy and letters dahil gusto din yun ng tatay niya at isa rin yun sa mga lines na natapos din ng kanyang ama. Okay, mga ganun, no? Pero hindi niya to tinake up, no? Kasi nga, may mga ilang circumstances na dapat din niyang i-consider. So, yung mga ganyan. Okay? Pero, yun talaga yung gustong-gusto ng kanyang tatay. Sige na, parang sinasabi sa kanya, sige na, go for it. O, di ba? Pero namutawi pa din yung kanyang gustong pag-aaral sa kursong medisina dahil ang purpose niya din para sa kanyang mahal na ina. Dahil may sakit itong catarrhata. O biruin mo, at the age of 16, 17, yung isip niya, napaka-advanced na. Pero ang tanong, habang nag-aaral si Rizal at nung naging bata siya, meron ba siyang mga kasintahan? May naging kasintahan. Kayo ba may mga kasintahan ba kayo? O tinanong mga kasintahan. Hoy, may mga kasintahan na ba kayo ng mga panahong ganong nyo? May natatawa sila. O tanong natin mga kalalakihan. Mga kalalakihan. Anong taon kayo nagkaroon ng jowa? Jowa, puppy love, or crush? O as in naging love of your life. Love of your life. Hoy, huwag mahiya. Tayo-tayo lang. Walang nakakarinig. Hoy, mga tropa. Sige na, huwag na mahiya. Naging teenager din naman kayo, di ba? Ako naging teenager din. Nung nasa siya, nasa ba to?
Sa Manila na siya. Sino ba yung kanyang ano, na naging first romance? First romance. Oh, sino? Yes. Salcedo. Nangingiti ako sa first. Segunda Katigbak po. Ayan, si Segunda Katigbak. Oo. Pero si Segunda Katigbak, ano yung kasaysayan ni Segunda Katigbak? Hi. Oh, ano? Yan ang kanyang ano, kanyang, kumbaga sa kanta ni, ano, ni Kim, ikaw na ba si Mr. Right? Mr. Right? Ikaw na bang love of my life? Oh, yung parang ikaw na ba ang, shh, sabi na Abeliano, huwag daw maingay, sir. Ikaw na ba? May bata doon na natutulog. Talaga ba? Sinasabi na, ikaw na ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Wow, first. Ang kulit. Yung mga ganun, ano, yung love of his life, no? Love at first sight din siya kay Segunda Katigbak, no? Si Segunda Katigbak ay batang-bata, sariwang-sariwa. Ayan, no? At the age of 14, ano? Tignan na nga natin. Sige, total, pinag-uusapan natin yung mga romance ni Jose Rizal, no? Yung kanyang first romance na si Segunda Katigbak. Katigbak? Parang ano naman, parang tinigok naman, Katigbak, ano? Oo. Sige. Sige nga, sino yung mga kilala yung mga naging jowaers? I-ano natin, alamin natin kung kilala niyo yung kanyang mga jowakers na yan. Sige nga. Sino yung mga kakilala nyo? Pangalanan nyo nga. Huwag kayong mahiya. Huwag talagang mahiya ang mga girlfriends. Diba? Na love at first sight siya kay Segunda Katigbak. Bukod pa doon, sige nga, bigay nga kayo. Sige. Anyone? Yes, please, Kerr. Ano, sir? Leonor Rivera. Leonor Rivera. Gerson, Boy. Boy. Leonor Valenzuela. Leonor Valenzuela. Siliador. Si ano, sir? Yung Japanese, yung Seiko ba yun? Si Osei-san. Yan, si Osei-san. Opo, sir. Si Osei-san. Another. Yes, Tolosa. Jasmine. Si Gertrude Beckett po. Si Gertrude Beckett. Yes. Christian Herdin. Si Julia Celestes po. Si Julia Celeste Smith. Julia Celeste. Sino pa? Sino pa yung kilala nyo? Yes, Ricket. Nandiyan ka na sa wakas. Josephine Bracken po. Si Josephine Bracken. Sino pa? Sino pa? Sino pa ang jowa ni Rizal? Yes, Kerr. Nabanggit na ba to, sir? Ano? Gertrude Beckett. Opo, nabanggit na. Kanina ni Tolosa. Si Julia na binanggit din na classmate niya. Si Celeste Smith, nabanggit na din. Sino pa? Segunda Katigbak, nabanggit na kanina. Yes, please. Si ano, sir? Suzanne Jacoby. Si Suzanne Jacoby, hindi pa. Sige, si Suzanne Jacoby. Si Jacoby, kung tawagin. Sino pa? Yes, please. Sino po yon? Si ano po, Reyes. Consuelo Ortiga Yan, Perez si po. Consuelo Ortiga Perez. Dito, shout out daw natin. Consuelo Ortiga. Ayan, si Consuelo Ortiga. Sino pa? Yan, no, mga nabanggit. Na kung saan, hindi naman sa Pilipinas niya lang ito naging mga, ano man tawag dyan? Pling-pling ba? O umibig lang talaga siya? O pinaibig niya ang mga ito sa mga panahong siya ay nalulumbay? Pero kasi si Rizal, noong mga panahon talagang very, ano siya, no? Very mabulaklak ang kanyang mga pananalita.
Kasi yung kanyang mahinahong damdamin ay talagang mararamdaman mo at talagang mabibighad at mapo-fall ka sa kanya. O, di ba? Yung mga pag ganun pa, mapo-fall ka sa kanya. So, yung mga ganun, no? Kaya kahit saan siyang lugar na bansang pumunta, pinag-aaralan niya ang mga salitang ito o yung mga lingwahe. Kaya nga sinasabi, very linguist din si Rizal, ano? Oo. Na para yun yung way ng communication niya at isa na nga ito sa kanyang mga hidden talent na no, yung pagsasalita. Kaya napapaibig niya ang mga kababaihan kung saan man siya nagpupunta ng mga lugar sa Europa, sa Asia, yan no, sa iba pang kontinente na kanyang napupuntahan. Di ba, no? So, yan yung kanyang mga naging kasintahan. O ano ba ang pakiramdam, no? Tanungin na nga natin yung mga babae. Ano ba ang mga pakiramdam nung kayo ay, anong tawag doon? Nililigawan. Ayan. Balikan nga, throwback nga tayo mga kababaihan. Ano yung pakiramdam nung kayo ay nililigaw? Ang ganda-ganda nyo, haba ng hair nyo, natatapakan hanggang labas ng gate ng QCU, ano? O yes, Charis, ikaw. Ano, yung first time ever na uy, mandiligaw. Uy, mandiligaw ko to. O, Charis, ikaw. Sir, wala po. Hindi totoo yan. Sa ganda mong yan, hindi ka nililigawan. Sir, ang eme mo. Ako pa talaga yung... yung ano lang, throwback lang. Grabe naman to. O, Cha, anong pakaramdam nung nililigawan ka? Sir, wala po. Wala ka pang ano, wala ka pang napupusuan. O sige, kung ayaw mag-share, okay lang naman. Pero may ngiti sa yung mga labi, may kilig-kilig ka dyan. Ha? O Jasmine, ikaw. Jasmine. Ano po, sir? Ano? Parang feeling mo special ka po. Yes, o other. O. Si Jamie Arbiñas. Ayan siya, madaming jowa. Grabe yun, nag-shoutout pa, Jasmine. Sige pa, Abeliana, Johanna. Anong pakaramdam nung nililigawan? Ha? Nakakapogi. Babae muna, Delpino, mamaya, ikaw tatanungin kita. O. Johanna. Sabi niyo, hindi ko po alam, sir. Sige na nga. Soriano, Veronica, ikaw. Hala, paano natin mabibigyan ng kilig factor kapag si Rizal nga, may mga ganung siya, ano? Hoy, mga girls. Jamie, Ann. So. Jamie, Ann. Sige, i-revise natin. I-paraphrase natin ang question. Ano bang hinahanap nyo sa isang lalaki? Yan, yung mga babae. Tanongin natin, Jeremiah. Kung halimbawa kayo ay liligawan at magkakaroon kayo ng jowa ba? O, Jeremiah. Kay Reyes na po lahat ng hinahanap ko. Pa-shout out talaga. Jeremiah, ikaw, ano ba hinahanap mo sa isang lalaki o manliligaw man lang, ganyan? Alaya mag-share nitong mga babaeng ito. Florence, Caspe. Florence? Wala, sir. Not interested. Ano po? Wala po, sir. Hindi po interesado. Ay, ganon? Wala man lang ako nakuhang rito sa mga kababaihang hinahanap nila. Veronica Soriano. Share naman. Yung hinahanap nyo, yung pinaka nyo, no? Bugayong, Justine. Husband material po. Husband material agad. Pag diligawan ko, gusto mo siya na yung forever, ganon. Hindi ka na maghahanap ng iba. Sige, itong mga lalaki na to, sige nga.
Paano kayo manligaw at ano yung mga hinahanap nyo sa isang babae? O, Delpino, asan ka na? Sherwin. Delpinado. O, sige nga. Sir. Parinig nga po. Paano ako manligaw, sir? Oo, at ano yung hinahanap mo sa isang babae? Manligaw, sir. Yayain mo man mag-date, sir. Labas-labas. Labas-labas. Oh. Wala, ba't natatawa siya? Ay, Sherin, umayos ka. Hindi, sir. Pag ako naniligaw, sir, niyayaya ko ng lumabas, mag-date, ganun. Bigyan flowers, ganun. So, ganun yung pamamaraan mo na. Opo, pero ang standards ko po sa babae is dapat po, Christian po, ganun. Akala ko, maraming laman yung ATM. Hindi, joke lang. Ay, meron ka nakasintahan ngayon, Sherwin? May nililigawan po ako. Sige, good luck sa'yo. Pero yung age po is malayo yung gap. Okay lang yun. Walang pamantayan at sukatan ang age. Basta gusto mo at mahal ka din niya. Sige, good luck sa iyong panliligaw, iho. Oo. Nasa tamang edad naman. O, Christian Hardin, ikaw, ano yung hinahanap mong sa isang babae at paano ka manligaw? Sir, syempre, yung family-oriented po, gano'n. Okay. Tapos? Ganun rin po kung paano po manligaw. Iyayain ko po lumabas. Nakahawak na ng kamay, gano'n? Holding hands agad? Hindi Depende naman. po, sir. Depende agad. Ang bilis naman masyado, Hardin. O, sige, salamat sa pag-share. O, ikaw naman, tanungin natin ito si Rituya Elmer. Ay, tanong ko muna, Hardin, meron ka bang napupusuan na? O meron ka ng kabiyak ng iyong puso? Wala po, sir. Pero may napupusuan? Secret. Teenager, secret. O, sige, Elmer. Sige, salamat, Hardin. Sir, ako, sir. Oo. Si Elcher na lang, sir. Ha? Si Elcher na lang. Sorry, ano? Ako po. Hindi ako babaero. Wala naman ako sinabing babaero ka na. Sabi daw po babaero. Hindi po ako babaero. O, sige, ikaw nga, paano ka mamanuyo or... Opo, madami pong qualification, sir, pag ako. Ay, iba rin. Tulad ng... Sige, i-checklist natin yan. I-itemize mo. Siyempre po, yung una may takot sa Lord, syempre. Okay. Then? Family-oriented siya. Mahal ka? Ay, na yun, sir. Alam nga naman, pag liligaw ko, di ako mahal. Yun. Siyempre. Minsan kasi tatanungin nila, ay, mahal ba talaga ako nito? Di ba? Kaya nga tayo nanunuyo, no? Para... Siyempre, pag diligawan ko, sir, matik na yan. Matik. Iba din. So, hindi babaero? Ay, di po. Hindi. Meron po ako girlfriend. Ilan? Ay, ilan? Ilan taon na kayo? I mean? Magpo 4 years na po. Ay, congratulations. Still alive and kicking, no? So, lagi nyo lang i-pray yan na sana maging kayo na talaga. Parehas naman po kaming Christians. Mahalin nyo ang isa't isa. Ninong, ha? Anong sabing ninong? Dick. O, sige, next. Yan, sa Abaderia, John Paul. John Paul? Uy. Family-oriented, sir. Family-oriented. Tapos, kung family-oriented. Tapos yung mahal ako, sir. Mahal. Hindi yung kanta ni mahal mo o mahal ako. Ganun. Sige. Thank you, no? Sige. So, ayan, no? Yung mga ilang narinig natin sa kanila. Ay, yung babae uli. Kasi yung mga babae, ang tipid-tipid mag-share. Sige, kung liligawan kayo, mahilig ba kayo sa mga material na bagay? Ano yung pinaka-material na bagay na gusto ninyo ma-receive dun sa manliligaw nyo? For example lang. Tanungin natin mga Aldabe, ikaw, Joanna.
Hoy! Ano ba 'to Hindi mga naman babae? po ako sa sir. Hindi naman po into material. So, kung Oo, ano lang po sige. yung kayang ibigay, i-accept Tulad ko. ng? Siguro po, if ever, flower. Mas appreciated po kung ano pong gusto niya ibigay. Anong kulay? Just so in case. Anong White. kulay? White. Anong flower? White rose po. White rose. Wow, iba din. Ang ganda mo dun, Nako, 'pag naka-receive ka niyan, ha. Ikaw naman ano, yung mga kababaihan. Veronica, 'yan. Veronica, binalikan kita. Veronica. Veronica, ayaw na tayong ano, sana all binalikan. Ay, bakit may gano'ng ano, shout out ano, Veronica? O sige, Giselle Behek. Emi lang, sir. Giselle. Love ka naman daw ni Reyes, eh. Oy, Reyes, di ka pa nag-recite dito, ha. Ikaw, ha, kung nasaan ka na naman, ha. Giselle. Giselle Sir, Behek. bakit po? Ay, bakit, Sir. ha? Ano? Nagkakakwentuhan kami dito about love life. Ikaw, ano ginagawa mo dyan? Sumagot ka. Tulog ka dyan, ano? Hindi, sir. Ano po? Ano? Gusto ko po sa isang guy, sir. Siyempre po, religious po. Tapos, gentleman. Yun lang po, sir. Ano nga yung gusto mo regalo? Halimbawa, gano'n. Regalo ba, sir? Sorry. Sir? Kahit ano, sir. Wala man Basta nabibiling kahit pinaghirapan niya, ano. sir. Ha? Basta pinaghirapan niya po. Ano nga yung pinaghirapan niya? Halimbawa, ina-expect mo, gano'n, napupursue mo. Siguro po, sir, sing-sing. Sing-sing agad? Diamante? Oo, sir. Yes, sir. Advance ako, sir, eh. Para masasanla sa Louvillier, no? Plugging. Sige, salamat sa iyo, no? Baka magulat ka, ang daming sing-sing, 10. Kasya ba yan sa daliri mo? Kayang-kaya ba ng kamay mo yan? Sige. Okay? So, ikaw naman, Reyes, magsalita ka. Wag mo kaming sinashoutout Yes po, sir. Ikaw, paano ka ba manligaw? Ano po, sir, tinitignan ko po kasi muna kung nag-aaral na mabuti po. Kasi date to marry po kasi ako ng tao po, eh. Kasi kapag alam ko po hindi nag-aaral na mabuti, wala pong matuturong maganda sa magiging anak ko in the future, sir. Kasi date to marry po kasi ako na tao, eh. Pag po sabaw, syempre matik magiging sabaw lahat ng anak niyo. Okay. Pag matalino po kasi nanay, ibig sabihin matalino po yung magagawa yung generation po. So, sa genes. Okay. Namimili din, iba din. May natutunan ka sa... Quality over quantity. May natutunan ka sa itinuro ng science teacher mo, ha? Tama din naman yun. No? Kaya tignan mo yung tatay at nanay ni Rizal, di ba? Ang ganda ng genes. Lumabas, laki ng ulo, no? Si Rizal. Ibig sabihin, matalinong bata. Diba? Kahit nahirapan yung kanyang ina sa pagluwal sa kanya. Pero tignan nyo naman, no? Nakamit niya ang kalayaan, no? Sige, so si Reyes, ganun yung kanyang pamantayan, which is maganda din yan. Kaya kayo, maganda yun, no? Pipiliin nyo din, matalino kaya ito. Para yung genes nyo din, para din, no? Valedictorian, baliktad dito, baliktad doon, sumakabilang buhay. So, gano'n na naman. Sa mga honor student ang datingan. Sige. So, yun, no? Kaya nga si Rizal, napakadami niya mga naging naging parte ng buhay niya ng mga babae, no? Dahil nakita niya na, ito pala yung mga babae at may iba't ibang mga kultura na kinagisnan nila sa iba't ibang bansa na napupuntahan niya. Pero, syempre, nung bata siya, naging bata rin na tulad ninyo at na umibig. Pero meron siyang isa sa mga naging inibig niya ay parang kamag-anak niya, parang gano'n. Pero ganun pa man, that is a part ng kanyang pagkabata. Pero kung isipin din natin, sabi nga natin sa family tree, aalamin mo din yung bawat mga pinagmulan at mga pinag-ugatan ng mga ancestors mo para na sa gayon, hindi magkakaroon ng problema. Ganon, di ba? Sige. Kaya nga si Rizal, kayo, mahilig ba kayo mag-travel?
Mahilig kayo mag-travel? Pangarap niyo mag-travel abroad? Or mag-travel sa Pilipinas? Mahilig kayo mag-travel? Yes, sir. Yes. So, ano na yung mga napuntahan ninyo at ano pa yung gusto ninyong puntahan? Outside or kahit dito sa Philippines or all over the world? Ikaw, Reyes. Ano yung isa sa pinakagusto mong puntahan? Ano po, sir? Canada, Toronto po. Ay, oo. Ang ganda doon, ano. Alam mo kung anong gusto ko doon? Yung symbol lang ng parang ano, parang dahon Parang nila. petals po. Oo. Alam mo, dati gusto ko din niya. Bumuli pa nga ako ng watawat niyan. Hindi man po kasi IT dun, sir. Totoo. Kaya kayo Minimum of 3 digits po per ano. Totoo yan. Ako. Kaya huwag niyo mong sayangin ang pagkakataon. Mag-travel din kayo katulad din sa at the same time, mag-work din kayo. At meron din mga isang IT student din na nasa ibang bansa na rin ako, na estudyante ko din dyan. Very proud siya at nakapunta na siya ng, ng iba't ibang lugar sa US. Tapos sunod niya na doon din pong Canada. Di mas mayayaman kayo sa amin, kasi nga talagang yan yung kakayahan at katalanyuhan na meron kayo. Sige, another. Ikaw, anong gusto mong mapuntahan ever in your life? Sanjam, Patrick? Sanjam, ano yung isa sa mga gusto mo ever na mapuntahan kapag nag-travel ka someday, somehow? Sa Japan po. Sa Japan? Ba't ano meron sa Japan? Maganda rin yung visa tapos maganda rin yung sa work po. Okay. So parang si Rizal din nagpunta rin ng Japan at doon niya rin nakilala yung kanyang kasintahan na sino? May nagbanggit kanina. Sino? Kilala niyo yun? Parang, yes, please. Si sir? Osei-san. Ayan, si Osei-san. Diba, no? Ikaw, anong bansa ang gusto mong mapuntahan o kahit dito sa Pilipinas? Sino pa yung dito pa natatawag? Dapat lahat. Angel, Sophia, Balatukan. Ayan, Bapering. Ikaw, Justin, so? Japan, sir. Sa po doon. Japan din. Pero visit lang po, sir. Hindi po. Visit lang. 3 days, ganun. Or 1 week na. Sige. Ikaw, Urbano, Brian. Urbano, Brian. Sa other countries po, sir. Oo. Japan rin po, sir. Sa Japan. Kasi, di ba, lapad-lapad. Ganun, Lapad-lapad. Sige. So, yung mga sinabi natin, kaya nga si Rizal nagkaroon siya ng first travel abroad. So, tayo din, masarap mangarap, masarap pumunta. Mahirap nga lang kapag nawalay ka sa pamilya. Parang si Jose Rizal din. Pero syempre, kung ang purpose mo ay pinalad ka naman doon, di ba? Di masaya ang buong pamilya, no? Oo. Kaya nga, nagpunta si Rizal, anong purpose niya? Ba't siya nagpunta doon? Bakit siya nagpunta at bakit nagkaroon siya ng first travel abroad? Hindi siya basta-basta nakalabas ng bansa dahil yung sapat na Google na budget ay hindi basta-basta na pag-ipunan. Pero nakaalis din siya. Okay? Ano yung kanyang doon? Ano yung kanyang purpose? Ba't kayo nagpunta doon? Di ba gusto yung makapunta ng Japan? Ano meron doon? Gusto yung makapunta ng Canada? Anong meron doon? Iba naman gusto pumunta ng Singapore, anong meron doon? Anong purpose? Anong purpose niya? Ha? Huy! Syempre meron siya. Yes. Yes Sir, po. mag-aral. Para mag-aral. Isa rin yan, para mag-aral siya, Saan? Sa Madrid. Yan, sinabi na ni Maestro, Pwede siyang mag-aral sa Madrid. Ano pa? Meron din siyang secret mission yun, May secret mission si Dr. Roselsa. So, ibig sabihin, hindi basta-basta siya nagpunta doon dahil meron siyang pinaka-hidden agenda, para yun sa pagkamit ng ating kalayaan. Pero habang nag-travel siya doon, alam niya si Rizal, mahilig magsulat, sinusulat niya sa kanyang diary mga nangyayari, okay? Very, very observed
very keen observer siya, no? At inaalam niya yung mga buhay, yung kultura, yung lingwahe, yung customs tradition, ano bang klase ng paraan during the Industrial Revolution, yung mga gobyerno. So lahat ng yan ay kanyang inobserbahan, no? Habang naglalakbay siya. Okay? Kaya nga nung si Rizal, nung siya ay naglalakbay, may mga ano siya tawag doon, pinakadaungan or pinaglandingan, ano? So, siya ay sumakay ng barko, ganyan, ano. Tapos siya, no, departed board siya gamit ang barko papunta ng Singapore. So yung mga ganun, no. So sa kanyang paglalakbay. So hindi pa uso kasi yung mga yung eroplano, no. So ang ginagamit pang yung means of transportation sa karagatan. So ganyan, no. Kaya napapansin niya doon sa isang barko, may ilang mga Pilipino din doon, may mga mangilan-ngilan lang, ano, may mga iba't ibang klase ng pasahero doon, no? Mostly mga Briton, yan, mga Spaniards, then yung mga Indian Negritos, tapos siya. So nakikita niya, na-obserbahan niya ang mga ito, no. Kaya nakikita rin ni Rizal, dinidescribe niya na ang mga ilang Spaniards na to, okay, na talagang very iba kasi yung physical appearance nila, no? At nakita niya din doon yung pinaka-captain, yung pinaka-kapitan ng barko, di ba? Obserbahan niya lahat yun, no? Imagine niyo sa kanyang paglalakbay, no? Nakikita niya yung mga tao doon, kung paano niya i-describe, ano, at ano yung pamantayan ng kultura at tradisyon ng isang bansang ito, no? So nakita niya din yung mga yung ang tawag doon, yung parola. Alam mo yung parola? 'Di ba tayo may parola? Oh, 'yun, nakita niya rin yung pinaka-parola, no? Oo. Or tawag doon dati ay mga mga isla. Oh, 'yan, na kung saan may mga simbolismo ng tinatawag na may mga mangingisda, may mga iba't ibang mga sceneries doon sa islang ito, no? Or tinatawag din nila ng mga panahon na 'yon na susong dalaga. O, yan, susong dalaga. Yung parola na sinasabi ko. Okay? So, dito sa atin, maraming parola, lalo na pag napunta kayo ng Bulinaw. Yan, sa Bulinaw. Nakarating na kayong Bulinaw? Sana nga, Pero, kanyang paglalakbay, siyempre, ito sa Singapore. Ano ba yung tawag sa Singapore na yung ganon? Yung bumubuga ng apo, bumubuga ng tubig. Ano yun? Hoy! Ano tawag doon yung simbolo nila? Merlion, yan. So Merlion yun, na kung saan, rin yun ni Rizal, na meron na yung matagal ng panahon. Tapos, niya din yung ganda at scenic beauty ng Singapore, no? Kasi malapit lang tayo dito sa Pilipinas, eh. Ay, malapit lang yung Singapore sa Pilipinas, rather. So, hanggang ngayon naman, very, very, siya, techy na bansa sa kasalukuyang panahon at mataas din ang, nito, ang sweldo ng mga tao. Kaya yung mga Pilipino community o mga Pilipino kababayan natin, talagang nagtatry sila na magtrabaho din sa Singapore. Kasi nga, mabilis yung teknolohiya, mabilis yung industrialisasyon, no? At madami siyang mga nakikita dito. Okay? Tapos yung, ngayon, kung titingnan natin yung mga Sentosa na beach resort, yung mga ganyan. Okay? Tapos yung mga tinatawag na, yung nasa ibabaw na building na parang may barko, yung mga ganun, no? Yung mga sa Sentosa yun, malapit yung makikita sa may i-search nyo, no, yung ganong, hindi ko na kung anong tawag doon. Basta somewhere in waterfront activities yun, no, sa may Keppel Bay ba yan? Keppel Bay. O yan. Okay? So, sa Singapore din, doon din nag-stay si Rizal ng ilang araw. 2 days lang naman yung in-stay niya doon, no, habang naglalakbay siya ng kanyang first travel abroad. At siya ay, syempre, nag-stay din siya sa hotel, no? And, dito sa sa Baguio, 'di ba, meron din tayong botanical garden. Doon din inexplain ni Rizal na meron din mga botanical garden doon. Okay? Tapos nandun din yung mga temple, na mga Buddhist temple.
Okay? Inoobserbahan ni Rizal. Yan yung mga ilang monumento. Kung tayo may mga monumento ni Rizal, may monumento din na popular icon sa Pilipinas. Ay, sa Singapore pala. Okay? So, after 2 days, siya ay, ulit, para pumunta sa Europe. Okay? So, sa kanyang paglalakbay. Andun yun, from Singapore, tapos punta siya ng continent ng Europe. Gamit pa din ang barko. Okay? So, sa paglalakbay niya, na-reach niya yung mga ilang Colombo, yan. Tapos, binanggit niya ulit na ang ganda ng bansang ito. Okay? Tapos, ang lugar ng Colombo pala, rather. At makikita ito sa iba't ibang karagatan ng Indian Ocean. Okay? Diyan din yung mga ilang di ba, napakagala ni Jose Rizal. Pero secret yung kanyang mission at hinahanap niya talaga kung ano yung tamang pagkakataon para maisulat niya yung kanyang nobela. Pero hindi pa dito sa dalawang lugar na pinuntahan niya. So, napunta rin siya sa kontinente ng Europe at napuntahan niya rin yung Suez Canal, yung Egypt, so yung mga ganyan. Okay, at yung mga iba pang nakadaupang palad. Okay? Okay, nakadaupang palad niya din yung isa sa mga developer ng Suez Canal o yung mga ganon na sinasabi niya na iba din si Rizal, ang lakas ng loob niya na makita niya, okay, at maipamalas niya yung kanyang kakayahan at ma-observe niya ano bang meron dito sa Suez Canal na ito. Okay? At isa rin to sa mga sinasabi niya sa kontinente ng Egypt na merong malaking pagbabago. So, ikinukwento niya, hindi lang siya basta-basta naglalakbay, kung hindi siya din ay nagpapamalas ng iba't ibang mga kultura at tradisyon. Kung meron bang mga racial discrimination dito, na katulad sa Pilipinas, na ipagkukumpara niya. Okay? So, sa kanyang paglalakbay sa Europe, ang dami-dami niyang mga ikinukwento, ang dami-dami niyang mga pinupuntahan, at madami siyang mga naisusulat sa kanyang diary. Hindi niya ito isinasantabi. So, bawat oras sa kanya ay napakahalaga. Okay? So, marami siyang mga nakasalamuhang tao dyan. At syempre, yung paglalakbay niya sa Europa, ang daming mga bansa dito, no? At ang daming mga destinasyon na gusto niyang marating. Okay? So, isa na nga rito, yung nais niyang mag-aral sa Europa. At doon nga sa, ano yung isa sa mga makikita kilala sa Madrid? Kilala yon, na kung saan isa yun sa mga pinagdadausan ng mga pampalakasan o yung Olympic. Ano kaya yun? Ano ba yung mga nakikita ditong lugar? Isa yun sa kanyang greatest city na isa sa pinakamalaking city sa lugar na ito. No? Pero sinasabi niya dito, kahit napakalaki ng lugar na to, ano yung dila ni Rizal? Very matalim, matabil, kumbaga sabi ng mga ibang matabil, mapanglait yung kanyang dila, no? Kahit mabubulaklak yung kanyang pananalita sa mga kababaihan, pero minsan matalim din siyang magsalita. So naobserbahan niya sa lugar na to, which is ito yung Barcelona, no? Barcelona na sinabi niya, maganda, malaki, oo, pero maganda sa kabilang banda, hindi naman pala daw maganda. Oo. So yung place daw na ito, nung siya naglakbay, mas maganda pa daw yung Pilipinas. Pero ang Barcelona, very pangit. It's so ugly. So ugly. It's so pangit, no? Tapos it's so dirty. No? Pangit na dirty pa, no? Yun yung mga binabanggit ni Rizal, no? Pangit, madumi, okay? Tapos anong tawag doon? Tayo, hospitable tayo sila, mga inhospitable na mga tao, no? At sa bawat residente, hindi sila very welcome, no? Wala silang warm welcome. Sa atin talaga, no? Talagang mararamdaman mo yung pagtanggap ng mga Pilipino. Pero siya, nung siya ay nagpunta na ng Barcelona, yun yung kanyang obserbasyon. Sabi niya, ano ba yan?
nakakawala naman ng gana. So, ayan yung mga ilang highlights sa mga paglalakbay niya nung kanyang first travel abroad nung si Rizal ay nagpunta dito. At syempre, yung kanyang secret mission is makapag-aral din sa Madrid. Yan, pag-continue niya. Pero sa kanyang paglalakbay, bago siya makapunta doon, ang dami-dami niya na nakapuntahan. At ang dami-dami niya ng mga panglalait na pagkukumpara nga doon sa mga kultura, sa buhay, sa lingwahe, sa mga pagbabago ng Industrial Revolution, sa pamamaraan ng gobyerno ginagalawan at yung palitan ng komersyo o yung kalakalan. So, ganon. Okay? So, very very nadidismaya. Diba? Tayo kasi pag pumunta yung mga kababayan natin mga dayuhan sa Pilipinas, talagang mararamdaman nila na, you are all welcome here. Kaya yung iba sa kanila, nag-i-stay na sa Pilipinas for good. O, diba? Tayo, si Rizal pa lang yan. What more kung tayo na mismo, no? So, masasabi din natin kung ano nga ba yung mga lugar. Minsan, sinuswerte tayo ng kultura at tradisyon sa ibang bansa. Ikaw na ang pinagpala. Di ba? Yung mga ganun tayo. So, yun lang yung mga kaganapan ngayon sa araw na ito. Kaya, kinukwento ko para meron naman akong kausap. Hindi naman po pwedeng ako lang yung nagsasalita. Yung iba sana nagsasalita din at yung iba sana nagbubukas ng camera. Oo, nagsishare din sila ng idea. Oo, sige, open na natin. Kaya pag naglakbay kayo, no, katulad ni Rizal, sa kanyang mga naging babae, sa kanyang mga kaganapan na nag-aaral siya. O ano yung mga nakuha ninyong pagpapahalaga dito sa ating diskusyonan sa umagang ito? Meron ba? O madami-dami tayong mga pinag-usapan dito. Paano yung ma-relate bilang ikaw at katulad din sa mga pagpapamalas ngayon ni Rizal sa umaga na ating diskusyonan. Kerr, ikaw? Sir, na mas natutunan ko pa yung mga interest kay Sir Rizal tulad yung sa pag-aaral niya. Tapos yung mga interest niya about sa babae. Babae, sir. Tapos? Ayun, sir. Na mas naintindihan ko pa yung iba pang aspect ni Sir Rizal. Yun, sir. At saka yung mga ilang about sa alam natin na siya ang nagsulat, yung pala hindi, sige. Reyes, ikaw. Bukas na tayo ng camera, mga anak. Oo. Ayun po, sir, yung about po sa, sir, sa mga sinulat niya na po na tawag dun, sir, sa mga lugar po, parang, niya po, parang summary po ng mga napuntahan niyang lugar. Tapos, yung yun po, sir, sa kanina, sa mga sinasabi niyo po sa, yung mga tinatanong niyo po sa about in boys and girls po, about sa panliligaw po, gano'n, tsaka sa po. Mga girlfriend po ni Rizal sa mga exes niya po. Wow. Exes. Okay, thank you, Reyes. Oh, yes. Patricia May. Yung po, sir, natutunan ko po, sir, yung yung hindi naman po lahat ng sinasabi po siya yung may gawa. Mm-hmm. Yung yung iba po lang sabi-sabi lang. Scammer. Ngayon po mas malinaw na po. Okay, sige. Another. Delpino. Delpinado. Sherwin. Sir. Andiyan ka ba? Sige, ikaw. Ano mo yung kahalagahang na inihatid sa iyo sa ating diskusyonan ngayon? Marami, sir. Tulad ng? Yung nasabi na, sir, yung about doon sa ayan, parang ng Tarzan. Ano yung Sherwin? Sabi na, sir, eh. Kaya nag-Tarzan ka na lang. Yan tayo, eh. Bambasi, ikaw. Jan. Pero pa ako hindi natatawag yung umaga, eh. Jan? Jan ka na ba? Wala. Good luck sa'yo, ha? Asan na si, Justine Bugayong? Uy, buksan na natin yung camera at magpapaano na tayo. Yun nga po, maestro. Mas naintindihan po natin na yung mga nalalaman po natin dati about kay Rizal is hindi naman po pala credited sa kanya or credited po sa kanya pero wala pong pagpapatotoo na siya po talaga yung author. Ganun po. Okay, Elmer? May jowang masayang-masaya. Elmer? In terms of education, sir. Doon po ako natuto sa pagpupursige sa pag-aaral.
Even though mabata siya, pero pinilit niya. So, pag-aaral ng iba't ibang lengguwahe, ganun. Yan po. So, sabi nga natin, iba ang may alam. Pero ginagamit natin ang kaalaman sa mabuting pamamaraan. Sige, Gerson, Buboy. Buboy, nawala yung YY. Boy, sir. Oo nga, ito naman. Ano, sir, tawag dito? Ano, yung pagpunta niya sa mga ibang bansa para mag-observe sa kultura. Okay, sige. Pakarangan, Hapler, Pakarangers. Yes, sir. Yes. Ayun nga po, yung tulad ng sinabi kanina, mas nalinawan na po kung sino siya ba talaga yung gumawa nung first poem niya, which is wala namang primary source na siya talaga yung gumawa nito. Okay. Sige. At marami pang iba. Sige, buksan natin yung mga camera at nawa sana may natutunan kayo. Ano? Okay. So, next meeting, tayo ay 2 consecutive na on-site, ha? Pero yung unang on-site natin, don't forget to bring your hard copy, ha? Ng mga collage ninyo. Tapos, yung inyong family picture, ha? I-print nyo din. Naintindihan? Saka yung inyong, ano ba yan? 3, ha? Sir, yung latest po bang Ay, family maestro. Ano po? Latest po bang family picture? Oo, yung latest na family picture nyo or kahit yung mga dati nyo pa. Oo, ha? Naintindihan? Sir, paano po kung wala na family picture? Di, ano nyo, gawin yung family tree kung wala naman. Sa bond paper lang din, ha? Yung latest po. Tapos, in advance din, nawa sana nagkakabisado na kayo ng inyong proyekto, no, for final period. Pero yung sa midterm, i-discuss ko na lang sa on-site natin para klaro ang lahat. Okay? Tapos, yung second on-site natin, in advance ko na to ha, para makapag-prepare kayo. So, anong gagawin? Lahat ng mga lalaki nakapang costume na pang Rizal. Okay? So, magkakaroon tayo ng Rizal Space Familiar sa second on-site natin. Yan ha. So, you have to prepare your the best suit na kayo ay si Pepe or si Jose Rizal. Naiintindihan na. Tapos sa mga babae, lahat ng mga naging babae ni Rizal, pwede ninyo silang gayahin. Kahit sino doon yung nabanggit natin. Klaro mga girls? Tapos, syempre, research ninyo yung mga magagandang palitan nila ng ng conversation nung sila ay magkasintahan. Hanap kayo sa mga YouTube, meron doon mga ilang lines nila. Kayo din mga lalaki, ha? Yung mga lines ni Jose Rizal, siya ay nanunuyo doon sa kanyang mga naging malapit sa kanyang puso. Ayan, ha? Sa second sa second on-site natin. Nagkakaintindihan in advance para alam niyo na ano ba yung susuotin ko, ano ba yung linyahan ko. Pwede yung linyahan nyo, 2 linya na magkaiba, or pwedeng 3, yung mga lines ninyo para kung halimbawa maipapartner ko kayo kay Josephine Bracken, ano yung ibabato nyo. Yan ha. Naiintindihan. Naiintindihan nyo? Yes, sir. Yan. Tapos, yung class officer, second on-site natin ha. Tapos nung mga class officer, maglalagay kayo doon sa pisara ng Rizal Space Familiar. Yan. So, titingin tayo doon sa activities na yon, ha? Mag-print lang kayo, halimbawa, ng Rizal Space Familiar. Tapos, yung mga mukha, ikabit nyo doon. Pero ipapadala ko rin yan sa inyong mga mukha na yan. Okay? I-elaborate ko na lang ano pa yung mga magaganap dito. Basta isipin nyo kung sino ba yung kamukha ko? Kamukha ba ako ni Josephine Bracken? Sir, kamukha ba ako ni Oseisan? Ganyan. Tapos lahat ng mga boys, sir, hawig ako ni Pepe noong mga panahon na ganito. Eto itsura ko, ganyan, no? Naiintindihan natin, ha? Full package tayo, ha? Sa second on-site natin, ha? Pero yung 6, activity po ng mga hard copy natin. Okay? Maliwanag tayo. Sir, kailan po ibibigay yung aming mga yung mga pinag-aaralan natin? Ibibigay ko na po yan sa inyo ng todo-todo. Ha? Lahat ng mga
pinag-uusapan niya at ay may mga kopya po ako niyan at isi-share ko sa inyo. Okay. Okay. O, sige. Open na natin yung camera and let's have our photo op. Si Jamie, ikaw ba yan? O, Aldabe, yes na. Joanna. Ano po yung ipiprint bukod sa fanfic tas sa collage po? Hi, maestro na. Okay po. Thank you po. Okay. Saka mo na lang yung pandikit, ha? Pandikit mo din na glue gun. Scotch tape ba? Scotch tape. Everyone, please. Sino ang class president? Nandiyan pa siya? Yes po. Sige. Jeremiah. 1, 2, 3. Yung hi, maestro. Sekretary, yung ating yung ating seat plan, ha? Sa on-site, dalahin po. Ano yun, sir? Pwede po sila mamili ng katabi nila, sir? Aning katabi na? Sorry. Sa seat plan po? Hindi na. Bibigay ko yung official, na pagkakasunod-sunod sa upuan. Sige po. Babae, lalaki, alphabetical order. Mix na po yun. Sige, sir. Bigay niyo na lang po. Sige po. Mamaya po na sa GC na. Sige po. Kasi meron pang mga nagpa-add, nanggugulo sila. Oo. Kinugulo nila tayo. Ano yun, sir? May kasamang picture po bawat isa? Opo, nakinig ka na rin sa kanila. Magdala na lang din kayo ng 1-by-1 picture para hindi na mahirapan si Reyes. Basta ka na ng pinaka-format na seat plan. Sige para po. Ikakabit na lang, ha? Thank you, Roban. Ready? Sorry, Jeremy. 1, 2, 3. Sige, laging sinasabi ng maestro, maging thankful and grateful tayo dahil nagising tayo sa umaga. Every gising is a blessing and always pray to God. At aing isama ang mga magulang natin, kung pangarap niyo makapagtapos, mas pangarap nila na kasama kayo sa inyong pagtatapos. At maging mabuti palagi and spread the love, kung sino man ang inyong mga kasama sa buhay. At piliin laging maging mabuti at isama ang kasaysayan ng buhay nyo dahil sa bawat buhay ng inyong ginagawa ay may saysay. Okay? At kaya ito ay gawing makabuluhan. So maraming salamat sa inyong pagpasok sa klase at nawa hindi malilate sa ating klase next week na on-site. Naka-uniform po tayo, ha? Yes, Sherwin. Sir, nalate ako ng 10 minutes kanina. Oo nga, obvious nga dito nakita ko sa aking automatic attendance. Pero sige, nandito naman yung attendance. Yes, Reyes, Roban. Pero ako din late. Oo, obvious nga, nandito nga. Sige na. Basta nakahabol instead of wala naman. No? Sige, hanggang sa muli, mga anak. Happy breakfast. Paalam. Ingat kayo. Sir. Yes, ingat kayo. Maestro. Thank you po.